lang natuklasan na ang kanyang sasakyan ay puno ng mga droga. Ang 140 kilo ay sapat upang mapasama sa bilangguan. Kailangan niyo ba ng tulong, Ginoo? Sa harap ng investigasyon ng pulis, ang pulis na aso na patuloy na umaungol. Ang matanda ay hindi nagulat. Bumalik sa sasakyan at pumiga ng gamot, pantay na ipahid sa kamay. Pagkatapos, bumaba at niyakap ang pulis na aso. Gamitin ang amoy ng gamot upang malito ang pangamoy ng aso. Agad na lumapit ang pulis upang pigilan ito. Bawal sa mga hindi pulis na humawak sa pulis na aso. Sinungaling na sinabi ng matanda na sobrang namimiss niya ang kanyang alagang aso sa bahay. Isang matandang malapit ng mamatay. Sino ang mag-aakala na siya ay konektado sa droga? Tsaka kamukha niya si Jimmy Stewart, isang kilalang veteranong artista. Ganito na lamang ang pagbibitiw ng pulis sa investigasyon. Tulad ng pinangako, dinala ng matanda ang sasakyan sa pupuntahan. Sa pag-alis, mayroong 30,000 dolyar sa loob ng glove compartment. Ay naku! Sa kanyang 70 taong gulang, sinimulan niya ang kanyang bagong buhay. Ang mga gulong ng kapalaran ay nagsimulang umikot. Ngunit kamakailan lamang. Ang matandang lalaki ay isang nabigo na negosyante. Ang di matitinag na trend ng online shopping ay sumalakay. Nagbagsak ng kanyang ipinagmamalaking negosyo ng mga halaman. Ang sakahan ay napilitang ipagbili. Ibinunyag niya ang kanyang natitirang ipon. Nagtanggal siya ng ilang mga manggagawa na matagal nang tumulong sa kanya. Ang matandang lalaki ay medyo hindi alam ang gagawin. Nagmaneho siya ng kotse papunta sa bahay ng kanyang apo. Dahil ngayon ang araw ng kasal ng kanyang apo. Kung hindi dahil sa pagbagsak ng sakahan, marahil hindi rin siya magkakaroon ng oras na dumalo sa kasal. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas sa mga halaman at bulaklak. Ang kanyang kasal sa dating asawa ay tumagal lamang ng 10 taon. Nawalan siya ng pagkakataon na dumalo sa kasal ng kanyang anak na babae. Nawalan siya ng pagkakataon na ipagdiwang ang bawat anibersaryo ng pamilya. Sa totoo lang, hindi siya karapat-dapat sa titulo ng asawa o ama. Ngayon, kapag nakakita ang anak na babae niya sa kanya, agad itong umiiwas. Nakita ng dating asawa ang kotse. Biglang naintindihan ng dating asawa ang mga kalat na gamit sa kotse. Wala ka dito para sa kasal, hindi. Ikaw ay walang mapuntahan. Isa na namang beses, tanging ang apo na babae ang patuloy na sumusuporta sa lolo. Ngunit hindi pa rin matanggap ng lolo ang malamig na pag-uyam ng dating asawa. Nagmumura at umalis sa lugar na ito ng mga alingasngas. Isang lalaking may balbas ang tumawag sa lolo. Sinabi niya na kaibigan siya ng abay ng kasal. Sa kanilang pag-uusap, nalaman na marami ng lugar na pinuntahan ang lolo. Sa loob ng ilang dekada, hindi pa kailanman kumain ng isang traffic ticket. Tunay na veteranong driver. Binigyan siya ng lalaki ng isang business card. Mataas ang komisyon, ngunit hindi niya sinabi kung ano ang kanyang dadalhin. Sa simula, hindi masyadong pinansin ng lolo. Akala niya ay simpleng pagmamaneho lang ito. Sundin ang address sa iyong business card. Isang tindahan ng gulong sa El Paso, Texas. Siya ay sinalubong ng isang grupo ng mga armadong Meksikano. Ang grupo ng mga ito ay nagpaplano na baguhin ang kargamento para sa ilegal na mga kalakal. Ang matandang lalaki ay agad na hindi nasiyahan. Bilang isang veteranong sundalo ng ikalawang digmaang pandaigdig, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kaguluhan. Tinanggihan niya ang pagbubukas ng kahon ng kargamento. Gusto niyang itapon ng mga Meksikano ang kargamento sa truck. Baliw ka ba, di ba? Baka, binigyan siya ng kalbo ng isang cellphone. Araw man o gabi, kailangan sagutin ang tawag kapag nag-ring ang cellphone. Pero hindi pinapayagan ang pagtawag sa anumang telepono. Pagdating sa lugar ng pagkuha, iwan ang sasakyan at susi. Babalik pagkatapos ng isang oras para kunin at umalis. Makakakuha ng bayad. Mukhang madali. Pero sapat ang sitwasyon na ito upang maramdaman ng matanda na may mali. Sumusunod sa profesional na etika. Hindi niya tiningnan ang laman ng bag at maipadala ng maayos ang mga produkto sa delivery address. Ayon sa kahilingan, iwan ang susi. Pagbalik, totoo nga, may pera sa loob ng kotse. Sa kasalukuyang hindi tiyak ang isip, isang kalbo na drug dealer ang lumitaw sa labas ng bintana ng kotse. Mag-iwan sa kanya ng isa pang business card. Kung gusto mo pang kumita, tawagan ang numero sa itaas. Hindi pinag-isipan ng matanda, diretsahang tinanggihan. At sinabi niyang ito ang unang pagkakataon na gumawa siya ng ilegal na bagay. Ito rin ang huling pagkakataon. Ang pagiging kalbo ay nagpapakita ng kahusayan. Naniniwala siya na babalik pa ang lolo. Kaya ibinigay niya ng pilit ang kanyang business card sa kabilang tao. Sinabi pa niya na ito ay paghahanda para sa hinaharap. Ang lolo ay kumita ng unang salapi bilang isang magsasaka. Nagbayad siya ng gasto sa kasal ng kanyang apo na babae. Nagpasalamat si Ginny sa kanyang lolo sa publiko. Siya ay muli na naman naging sentro ng atensyon. Sanay na ang matanda sa ganito. Lumapit siya sa tabi ng kanyang dating asawa. Inimbitahan niya ito na sumayaw, umaasa na maalala nila ang kanilang mga nakaraang taon. Matagal nang nasaktan ang dating asawa. Hindi niya kayang magpatawad ng ganun-ganun lang. Lalo na't sumayaw pa siya kasama niya. Sa loob ng maraming taon, may isang tanong na patuloy na nagpapahirap sa kanya. Bakit handa ang lolo na gumastos ng ganun kalaki? Oras at pera ay inilaan sa negosyo ng mga halaman. Ngunit ayaw maglaan ng oras para sa pamilya. Hindi alam ng dating asawa. Mas mahalaga sa lolo ang mga halaman kaysa sa lahat. Sa isang araw, sila ay mamumukadkad at mararating ang dulo ng buhay. Karapat-dapat silang gawin ko yon. Ang iyong pamilya ay karapat-dapat din.
Biglang na-realize ng matandang lalaki. Baka hindi na niya mahanap ang kanyang pamilya. Kaya bumalik siya sa pinakaasam-asam na farm. Ang farm ay malapit ng ipagbili at bawal pumasok. Naging dayuhan ang matandang lalaki. Hindi siya kontento. Tulad ng inaasahan ng mga drug dealer. Muling pumunta ang matandang lalaki sa talyer. Pinapalitan niya ang lumang truck ng bago at astig na pickup. Maabilidad na binuksan ang likod at inilagay ang kargamento. Mukhang tinanggap na niya ang mataas na sahod na trabaho. Nagsimulang magustuhan din ng mga drug dealer ang matandang lalaki. Tawagin siyang tatay ng malumanay. Ginamit niya ang perang natanggap sa pangalawang paghahatid para maibalik ang farm. Lugar na pinaghirapan at pinaglaanan ng kalahating buhay. Nang malaman na malapit nang magsara ang club na madalas niyang puntahan, sinimulan ng matandang lalaki ang ikatlong paghahatid. Lahat ay madali at pamilyar. $30,000 ay madaling makuha. Ginastos niya ang $25,000 para buhayin ang club. Magkasama ang mga lolo at tiyahin. Nagkantahan at sumayaw. Ang lolo ay hindi dapat maliitin ang kanyang mga nagawa. Ang boss ay nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat sa kanya. Ito ang NTH na pagkakataon na naging sentro ng atensyon sa kanyang buhay. Nararamdaman niya ang pangangailangan ng mga tao sa kanya. Ang pakiramdam ng kahalagahan ay biglang sumulpot. Ang mga taong mahilig manood ay hindi nagsasawa sa mga pangyayari. Sabi ng isang veterano, kung mayroong taong magpupondo para sa pag-aayos, walang ibang lugar na mas maganda kundi ang skating rink. Dapat niyang tanggapin ang malaking responsibilidad na ito. Agad niyang sinimulan ang ika-4 na paghahatid ng kargamento. Sa pagkakataong ito, siya ay nagbukas ng kahon ng mga gamit ng may pagkainteresado. Doon niya lang nalaman na ang kanyang daladalang kargamento ay harina. At siya ay naging isang lusong. Oh Diyos ko, hindi niya yon pinapansin. Basta kumikita ng pera. Sa loob ng Mexico, nabalitaan ng pinuno ng drug cartel ang paghahatid ng droga ng lolo. Walang kaso ng krimen at hindi pa nahuli. Maaaring ito ang pinakamahusay na lusong para sa kanila. Ngunit mayroon pa ring konting pag-aalinlangan ang pinuno. Pinadala si Julio upang bantayan ang bawat kilos at galaw. Sa katunayan, ang halaga ng bawat paghahatid ng droga ay umaabot sa milyon-milyong dolyar. Kailangan niyang maghanda ng dalawang paraan. Sa kasalukuyang panahon, itinutok ni Bates ang kanyang paningin sa isang Pilipinong drug dealer. Natagpuan ng pulisya ang droga at mga bala ng baril sa kanyang bahay. Kasama na ang mga kasong pandaraya, pag-iwas sa buwis, at paglalaban ng pera. Hindi makakatakas sa habang buhay na pagkabilanggo sa bawat kaso. Ang lalaking ito ay malambot at makinis ang balat. Dapat siyang malugod na tanggapin sa bilangguan. Ngunit kung siya ay makikipagtulungan sa pulisya, kanilang ibabasura ang lahat ng mga akusasyon laban sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Gusto ni Bates na patuloy siyang magtrabaho para sa kartel ng droga. Laging magbigay ng tiyak na impormasyon sa pulisya. Ibig sabihin, siya ay naging isang informant. Ang matandang lalaki ay nagsimula na sa ika-7 paghahatid. Siya ay kumakanta at masaya sa buong daan. May isang kotse na sumusunod sa kanya. Inilagay ni Julio ang isang voice recorder sa kotse ng matandang lalaki. Alam niya ang bawat salita at kilos nito. Ang matandang lalaki ay hindi sumusunod sa takdang plano. Sa daan, nakasalubong nila ang mag-asawang African-American na may pumutok na gulong. Siya mismo ang nagalok na magpalit ng gulong para sa kanila. Sa kanyang paningin, ang mga kabataan ngayon ay walang kwenta. Sila ay sobrang umaasa sa internet. Mag-check-in sa motel sa gabi. Iniwan ng matanda ang milyon-milyong halaga ng kargamento. Nagtawag ng 2 babae at nagpakasaya magdamag. Galit na galit si Julio, kumakagat ng ngipin. Hindi maingat ang matandang iyon. Mayroon siyang pagnanais na patayin ang kanyang ama. Kaya tumawag siya sa pinuno upang magsumbong. Ibinahagi niya ang mga pangyayari ngayong araw. Pinapayuhan siya ng pinuno na magpalamig ng ulo. Alam ng lahat na nagkamali ang ama. Ngunit hindi pa siya nagkamali dati. Marahil ay magandang balita para sa kanila ang pagbabago ng ruta. Hindi mahalaga sa pinuno ang proseso. Mahalaga lamang sa kanya ang resulta. Gusto niyang magbantay si Julio. Basta't ligtas ang kargamento, hayaan na lang siya. Mayroon ng bagong impormasyon sa Departamento ng Paglaban sa Droga dito. Nakawin ng informant ang isang libro ng mga talaan. Nakasulat doon ang listahan ng mga kargamento ng bagong drug mule. Mula sa buwan ng Abril, nagpadala sila ng 120 kilong droga. Pagkatapos ay unti-unting nadagdagan. Sa loob lamang ng ilang buwan, nagpadala na sila. Halos toneladang droga ang ipinadala sa loob ng Amerika. Hindi pa rin nagpapahinga ang matanda. Nagmamaneho ng bagong pickup sa mga hangganan ng batas. Ito ang siyang paghahatid niya ng pang-9 na beses. Madali na lang para sa kanya ang pagmamaneho, sanay na. Pero mahirap ito para sa mga taong nagmamanman sa kanya. Kailangan mag-ingat sa mga aksidente. Kailangan pangalagaan ang kaligtasan ng mga kargamento. Kapag may nangyari, walang sinuman ang magiging masaya. Ang matandang lalaki ay muling lumihis sa ruta para lamang makakain ng sikat na sandwich na may baboy kahit malayo pa. Siya pa nga ang nagbigay ng 2 piraso sa mga taong nagmamanman sa kanya. Ang 2 tao ay walang ekspresyon habang tinatikman ang pagkain. Ginamit ng matandang lalaki ang pagkakataon upang magturo. Kailangan matutunan ang pag-enjoy sa buhay. Ito ang kanyang matagal nang hindi nagbabagong pananaw sa buhay. Hindi ito pinahalagahan ni Julio. Sa tingin niya, baka sobrang nag-enjoy ang tatay. Ito ang dahilan kung bakit siya napunta sa pagiging kanilang babaeng asno. Matapos kumain, ilang tao na ang nagbabalak umalis. Huwag kalimutan ang babala ni Julio na sundin ang ruta. Wala na silang pasensya.
Sandali. Tanong. Biglang naging tensyonado ang sitwasyon. Buti na lang, lumapit ang matandang lalaki upang magpatunay. Sinabi niya na sila ay mga taong inupahan niya bilang mga manggagawa sa paglipat ng bahay. Tinawag pa niya ang pulis papunta sa likod ng kotse. Sinabi niya na may importanteng bagay na ipapakita sa kanya. Akala ni Julio na magbabago ng isip ang matandang amo. Hindi namamalayan, hinawakan niya ang baril sa likod niya. Sino nga ba ang alam na hindi ito ang kahulugan ng matanda? Kinuha niya ang ilang lata ng caramelized corn mula sa kotse. Sinungaling na sinabi niya na may diabetes siya at hindi niya pwedeng kainin ang matamis. Umaasa siya na tutulong ang pulis na magbahagi ng kaunting responsibilidad. Hindi ito itinuturing na panunuhol. Sa pag-aatubili, tinanggap ng pulis ang lata ng bakal. Sa ganitong paraan, naresolba ang isang madugong pangyayari. Pinahahalagahan ng mga drug dealer ang kalmadong pag-ugali ng matanda. Inimbitahan siya ng leader na dumalo sa malaking mansyon para sa isang party. Tinanong ng matanda ng tuwirang tanong, ilang tao ang kailangang patayin para makatira sa ganitong kalaking bahay? Maraming tao. Ang gusto kong sabihin ay ang ganda ng bahay na ito. Itinuro ng leader ang 20 magagandang babae at tinanong kung alin ang gusto niya. Ang sagot ng matanda ay maituturing na parang galing sa libro ng pagtuturo. Ang mga bata lang ang gumagawa ng mga pagpili. Gusto niya ang 2. Haha, lalaki. Sa gabi, natagpuan ng matanda si Julio na medyo lasing. Sinabihan siya na magretiro na at maghanap ng trabahong gusto niya. Hanapin ang trabahong gusto mo. Nakikita niya na hindi siya pinapahalagahan ng mga nasa mataas na posisyon. Hindi rin sapat ang katapatan ng kanyang mga tauhan. Iniisip niya ang drug syndicate bilang kanyang tahanan. Sa panahon ng kanyang kahirapan, ang pinuno ang nagbigay sa kanya ng lahat ng kanyang meron ngayon. Iniisip niya na siya ay isang mahalagang tao dahil hindi niya kayang magpayo sa matanda. Kaya napilitan siyang umalis. Si Betis ay may nalalaman tungkol sa bodega ng droga ng sindikato ng droga. Pati na rin ang dami ng droga na dala ng mga mul. Ang taong ito ay kumukuha ng hindi bababa sa 100 kilo ng droga bawat buwan. 100 kilo ng droga ang pumapasok sa Chicago. Ngunit ang kanilang nakuha ay 5 kilo lamang. Nagpasya si Betis na makipagtulungan sa lokal na pulisya upang sirain ang kanilang tahanan. Pinayagan ng hepe ang operasyon. Sa gabi, pumasok ang mga pulis sa talyer ng walang paalam. Sa isang iglap, sinira nila ang tinatawag na bodega. Ngunit sa lugar, may 2 ilegal na imigrante lamang ang naroroon. Ang ilang supot ng droga na maaaring ipakita lamang sa media. Maliwanag na mali ang impormasyon. Sila ay nabigo. Ngunit ang operasyong ito ay nagdulot ng rebelyon sa drug cartel. Marahil ang leader ay lalong nagiging mabait. Patayin ang leader ng mga tauhan. Ang unang gawain ng bagong leader ay ang pagtawag kay Julio. Ibalik ang baraha at magtakda ng mga bagong patakaran. Huwag nang magpatagal pa. Huwag lumabas ng hindi sumusunod sa karaniwang pamamaraan. O sumunod sa mga patakaran. Oo, lumabas na lang. Siyempre, kasama na ang kanilang pinakamahusay na kabayo. Hindi alam ng matanda ang malaking pagbabago sa drug cartel. Kasalukuyang dumadalo sa graduation ceremony ng apo. Kapag nakakita ng ama, ang anak ay parang nakakita ng salot. Gustong lumayo ng 8 hakbang mula sa kanya. Ang matanda ay walang hiya at umupo sa tabi ng dating asawa. Natuklasan ng dating asawa na siya ay masaya at nagmamalaki. Nakasuot ng mamahaling gold bracelet sa kamay niya. Tanungin kung bakit siya narito. Hindi rin nahihiya ang matanda. Sinabi niya na gusto niyang subukan ang pagtugon sa nawalang panahon. Ang dating asawa ay nagtataas ng kilay. Kapag pinag-uusapan ang isyu ng edukasyon ni Ginny,